The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Aarangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani pong muli sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok po ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Ayan. Welcome po sa special episode ng Usapang RCEF. Ako po si Gian. At ako naman po si Pia at kami po ang inyong makakasama para sa ating special episode na ito. Ayan. Bago po muna tayo mag-umpisa ay babatiin lang po muna namin ang aming mga butihing director. Director 4, Sir Dionisio G. Alvindia. Deputy Director Joel V. Dator. ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Elijah Z. Davalos, BPED Chief and Interim Head of Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division, Sir Andres M. Tuates Jr., and LSD Chief and Interim Director for Research and Development, Sir Nelson C. Santiago. Siyempre, binabati rin po namin ang aming mga section heads sa STIPS and sa STIDS na sina Sir Jet Molag Subaba at si Ma'am Besgie S. Magararo. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-field work at sa ating mga magigiting na security guards at sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa travel. Naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Ayan. Sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinapamahagi, benepisyo para sa mga magsasaka at kung paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. So, nung huling episode po ay tinalakay natin ang season wrap-up episode ng Usapang RCEF Season 2. Ayan. So, last December pa yun, partner. Yes. Ayan. Kaya kung na-miss po ninyo ang mga previous episodes at yung mga episodes po namin under Season 2, ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Ayan. Tama ka dyan, no, Ate Pia. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at aktibidad na hatid ng RCEF Mechanization Program. Panoorin at pakinggan po natin ang Balitang RCEF. PhilMec na mahagi ng 34.1 million pesos post-harvest facilities sa Kalinga. Nagpamahagi ang PhilMec ng 34.1 million pesos na halaga ng post-harvest facilities kasabay ng pagdiriwang ng 31st founding anniversary at 7th Bodong Agri-Fair Festival sa Tabuk City, Kalinga noong February 13. Bilang bahagi ng programa, kabilang ang 3 units ng Drying System 1 mula sa RCEF Mechanization Program ang ipinamahagi para sa 2 FCAs ng probinsya. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Ayan. Para sa mga karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan. I-like at i-follow din po natin ang official social media accounts ng Radyo Agri 90.1 FM. So, ngayong special episode po natin ay makakasama po natin si Engineer Patricia Jane V. Vergara mula sa Facility Management and Operation Division o FMFOD ng ating ahensya dito po sa PhilMec. Tatalakayin po natin ang RCEF Mechanization Plans for 2026 at ang pagpapakilala ng bagong 20 provinces.
Ayan, magandang araw po, Engineer Patricia. Baka may gusto po kayong batiin or i-shout out. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Shoutout po sa family ko po, sa Vergara family, kay Mama, Papa, Eko, and kay Pau po. Sa mga kasamahan po natin sa FMFOD and sa mga taga-pakinig po natin dito sa Radyo Agri. Ayan. Para po umpisahan ang ating talakayan, Engineer Vergara, pwede nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers at para na rin po sa mga hindi pa nakakaalam, ayan, ano nga po ba yung RCEF mechanization plans po para sa 2026, lalo na po yung pagdaragdag ng bagong 20 provinces? Okay po. So, ang pangunahing layunin po ng mechanization plans para sa 2026 ay mapalawak po ang access ng mga magsasaka sa mga makabagong makinarya upang mapababa po ang gastos ng produksyon at mapataas po ang ani ng mga magsasaka. So sa pagdadagdag po ng 20 bagong probinsya, mas marami po tayong rice producing areas na makikinabang sa programa at mas mapapalakas pa po yung rice competitiveness po ng bansa. Ayun. Baka meron po kayong list kung ano po yung 20 provinces. Ano-ano po siya? Yes po. For yung bago po nating 20 provinces, aside po dun sa nauna nating 57 provinces sa RCEF Phase 1 po, mayroon po tayong mga bagong provinces po ngayon. Kasama po ang Abra, Apayao, Benguet, Mountain Province, Batangas, Rizal, Marinduque, Romblon. For Region 5 po, Camarines Norte, Catanduanes, Guimaras, Cebu, Siquijor, Eastern Samar, Northern Samar, Zamboanga del Norte, Camiguin, Davao Occidental, Dinagat Islands, at saka Surigao del Norte po. Ito po yung mga bagong provinces po natin under RCEF. So, Engineer Patricia, dahil nabanggit niyo po yung mga bagong provinces. So, paano po napili yung 20 po na ito na bagong probinsyang isasama sa programa? At ano po yung mga naging batayan sa kanilang pagpili? Okay po. So, dahil po sa pag-amyenda ng batas sa pamamagitan po ng RA 12078, so pinalaki po yung pondo natin at mas pinalawak pa po ang saklaw po ng implementasyon ng RCEF. Kaya mas napalawak pa po yung coverage area na sakop po ng ating programa. Yung pagpili naman po ng ating mga bagong probinsya na naisama po natin ay ibinatay naman po natin ito sa mga technical na pamantayan tulad po ng lawak ng taniman ng palay, yung dami po ng magsasakang maaring mabenepisyohan po ng programa natin, antas ng kakulangan ng mekanisasyon sa lugar at yung kahandaan po ng mga magsasaka po natin and LGUs na mapatupad po yung proyekto na RCEF. And yung potential po na mapataas pa po yung produksyon ng palay sa lugar. So sa ganitong pamamaraan po, natitiyak po natin na yung mga lugar na may malinaw na pangangailangan po sa kakayahan na ma-implement or magamit po yung makinarya ay ito po yung mga nagiging prioridad din po natin na mabigyan po ng makinarya ng programa po. Ayan. Ano naman po yung mga machines at technologies po na inaasahang ipapamahagi po sa mga bagong probinsya? Yes po. So, ang mga makinaryang ipinapamahagi po natin para sa mga bagong probinsya po ay nakadepende pa rin naman din po ito sa magiging resulta po ng ating validation sa bawat lugar or beneficiary po natin. So, tinitingnan po natin kung ano po yung pinakaangkop at kailangan ng mga magsasaka para po sa production at post-harvest operations po nila. Karaniwan pong mga technologies na pwede po natin pamahagi ay ang mga tractors, rice combine harvesters, dryers, milling equipments, at iba pa pong mga post-harvest facilities po. So, layunin po natin na
matulungan po yung ating mga magsasaka mula sa land preparation up to post-harvest operations po. Yes. So, paano po makakatulong syempre ang mekanisasyon sa pagpapababa ng gastos at pagpapataas ng ani ng ating mga magsasaka, lalo na po yung may panibago tayong 20 provinces? Okay po. So, malaki po yung maitutulong po ng mechanization po, no? Dahil po sa mechanization, napapabilis po yung trabaho po natin sa bukid. Aside po doon, nababawasan din po ang ating labor cost at mas nagiging maayos po yung timing ng tanim at ani po natin. So, dahil po dito, mas nababawasan po yung losses po natin ng palay at mas tumataas din po yung productivity po nito na nagre-resulta din po ito sa mataas na kita po ng ating mga magsasaka. Ayan mga Karadyo Agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo at makatulong po ang mga impormasyong ito. Ayan. Kung kabilang po yung mga provinces ninyo sa nabanggit ni Engineer Vergara, ayan, comment down below po at babasahin po natin yan mamaya. Ayan. Huwag po muna kayong aalis mga Karadyo Agri at magbabalik po si Engineer Vergara upang pag-usapan naman po ang mga magiging benepisyaryo sa bagong 20 na probinsya na makakasama sa programa. So sa mga nagpaplano naman po magsumite ng application upang maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program ay narito po ang listahan ng mga PhilMec office by region, kasama na rin po ang mga focal persons na maaari po ninyong makontak. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMec, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMec, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan. Or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan. Or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD Office, PhilMec, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136.
For Negros Island region covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan po ang mga regional focus at PhilMec offices na maaari nyo pong i-contact kung meron po kayong concerns regarding po sa RCEP Mechanization Program. Ayan. Ayan, so para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, syempre kasama pa rin po natin si Engineer Patricia Vergara mula po sa FMFOD. Ayan, engineers, para po sa ating susunod na katanungan, may nakahanda po bang pagsasanay o capacity building programs para sa mga benepisyaryo upang masigurong maayos na magagamit at mapapanatili po nila ang mga makinarya? Okay po. Kasama po sa programa natin ang training at extension activities sa operation, maintenance, and management po ng makinarya. Hindi lang po ito natatapos sa nagbigay po tayo ng makinarya at sila na po yung bahala. So tayo po ay may counterpart din po na nagbibigay po tayo ng mga technical orientations, hands-on training po sa tamang paggamit ng makinarya at yung maintenance din po nito. At aside po doon, nagbibigay din po tayo ng capacity building po sa mga beneficiaries natin tulad ng enterprise management, financial planning at sustainability po upang masiguro natin na
magagamit ng maayos o tama at ma-maintain po yung ating mga pinoprovide na makinarya po. Yan po. Ayun. Meron din po tayong live before about po sa capacity building since nabanggit nga po ni Yes po. Engineer Vergara. Meron po tayong mga live episodes at naka-upload po ito sa YouTube channel po ng Radio Agri. Ayan. Mapapanood nyo po dito yung mga episodes natin about sa different types po ng machines na pinapamahagi po ng PhilMec. Para sa mga karagdagang impormasyon nila. Kung interested po kayo, ay pwede po ninyong mapanood sa YouTube channel. Ayan, para po sa susunod na katanungan, Engineer Vergara, ano naman po yung mga hamon na nakikita ninyo sa implementasyon po ng programa sa bagong lugar at paano po ito tutugunan ng ating ahensya? Okay po. So, dahil po bago pa lang pong naisama po itong mga 20 provinces, isa po sa nakikita nating pangunahing hamon ay yung pag-establish po ng coordination and collaboration sa mga LGUs and farmers po doon sa area. So, kailangan din po nating palakasin yung information campaign upang mas mapakilala pa po natin yung RCEF po doon sa area. Lalo na po kung hindi pa po nila ito gaanong kilala or aware yung mga farmers po doon sa ating programa. So, tugon po natin dito ay mas pinalakas po natin yung ating field engagement and orientations po sa ating mga farmers at pakikipag-ugnayan po ni PhilMec sa mga stakeholders po within the area para po masiguro po natin na maayos po yung implementasyon ng ating programang RCEF po. Engineer, paano naman po masisiguro ang patas at transparent na distribution ng makinarya sa mga qualified po nating farmers and cooperatives para may idea din po sila, Engineer? Yes po. Siyempre po, gusto po natin ng patas at transparent na pamimigay po ng mga makinarya sa ating magsasaka. At ito naman po ay meron po tayong malinaw na guidelines na sinusunod po sa pagpili ng ating mga qualified beneficiaries po. So, kabilang po dito ang assessment po ng ating mga FCA or LGUs. Nagko-conduct po tayo ng validation sa kanila pong operation. And at the same time po, during the validation, in-interview po natin sila dun sa field po mismo para po makita natin yung actual na sitwasyon at kung kumusta po ba itong samahan na ito. Tinitignan din po natin yung capability po nila na ma-manage po yung ating makinarya at kung ano rin po yung angkop na makinarya na dapat po nating ibigay sa kanila. So, dumadaan po ito sa technical na evaluation and may mga approval process din po tayo na ginagawa po dito na upang masigurado po natin na yung mga makinarya ay mapupunta po talaga sa qualified na beneficiaries. So, meron po sila dapat kakayahan na i-maintain at i-manage po yung ating makinarya para po mas makatulong pa po sila sa ating mga kapwa magsasaka rin po. So, pinaprioritize po natin ang mga syempre po, mas malalaki yung pangangailangan. Pero nakadepende pa rin naman po ito sa magiging resulta ng ating validation. At lahat naman po ito ay rest assured naman po na ito po ay well coordinated with our partner agencies, mga DA, RFOs, mga regional field offices, and mga LGUs po. Sa katunayan po, kasama rin po natin sila during our field validation when they are available naman din po. Ayun. Follow-up question lang din po sa question ni Ate Pia. Yes, po. What if po they failed to maintain and manage? Parang doon po sa napagbigyan na natin ng mga machines. Okay. Ano po yung ayan. Ano po yung ginagawa natin? May na-identify po tayo. Hindi po kasi lahat ng na-identify or nagbigay po ng application ay tama po, magka-qualify. Dumadaan po sila sa proseso and during the validation, may makita po tayong mga issues and concerns. So, nagkakaroon po tayo ng follow-up or parang monitoring din po. Pino-provide po natin yung mga kailangan pa pong i-manage or i-provide ni beneficiary upang mag-qualify pa po sila sa susunod. So, hindi po doon nagtatapos yung kanilang application.
Hindi po porkit hindi po sila nag-qualify ngayon ay hindi na po sila pwede mag-qualify sa mga susunod. Kailangan lang po nilang ma-comply yung mga requirements po natin and makita po natin na talagang itong beneficiary po na ito ay talagang qualified po siya. Yes po. So, kung ano man po, kung meron po man po tayong mga farmers or FCEs ngayon na hindi po nag-qualify, wag po kayong mag-alala. Tuloy-tuloy pa rin naman po ang coordination ng ating ahensya sa mga FCEs para po mabigyan pa po sila ng chance para po mabigyan ng makinarya po. So, yun po. So, close coordination lang po sa ating mga provincial focals po. Follow up lang po kayo every time po. Ayun. What about naman po ma'am sa nabigyan na natin ng mga machines like harvester, transplanter, pero hindi po nila nagagamit. Ano po yung ginagawa natin doon? Okay po. So, kung nabigyan na po natin sila and mayroon po tayo na balitaan or nakuhang news na hindi po pala ginagamit ng ating beneficiary yung unit, meron po tayong process or guidelines na ginagawa. Minomonitor po natin ito kung talaga nga po bang valid or totoo po yung kiniklaim nung isa man po or kung sino man po na hindi po talaga ginagamit yung unit. Ang ginagawa po natin, kinakausap po natin si beneficiary na bakit po natin hindi nagagamit and kapag talagang na-prove po natin na hindi po talaga niya ginagamit yung unit, that's the time po na pwede po nating i-repossess, kunin yung makinarya po sa kanila. Ito naman po ay nakapaloob sa ating Memorandum of Agreement. Aware naman po si beneficiary po dito na kapag hindi po nila nagagamit ng tama or meron po silang nilabag sa ating Memorandum of Agreement, ay may karapatan po ang ating ahensya na i-pull out or i-repossess po yung unit. At after po nun, yung unit po na na-repossess po natin ay pwede po natin itong ibibigay na po sa mas qualified at mas nangangailangan na beneficiary po. Ayan. Thank So, you. may process naman po tayo na ginagawa po. Ayan. Thank you so much po, Engineer Vergara, sa pag-clarify. Yes po. At yan kasi partner yung mga madalas na katanungan. Usually po Yes. natinatanong. Yes po. Yes po. Ayan, syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating last question kay Engineer Vergara, may mga comments and questions po sa ating DA Filmeg Facebook. Ayan, mula po kay Sir Russell Obias. Paano po ba mag-avail niyan? Sino po ba ang pwede? Ayan. So, Engineer, Yes po. Sige po. So, Sir Russell, para po makapag-avail ay kailangan po natin magsumite ng ating application po sa pwede po mismo dito kay Filmeg or kung malayo po yung area ninyo, pwede po kayo mismo po doon sa na-flash po natin kanina ng mga offices ni Filmeg or kontakin nyo po yung aming mga regional focals para po makapag-submit po kayo ng mga minimum requirements po natin para sa pag-avail po ng ating mga libreng makinarya. So, unang-una po dito, bigay ko na rin po kung ano po yung mga documents na need ni Sir po, no? Meron po tayong letter of intent na tayo po ay nag-request na mapabilang po sa beneficiary po ng ating RCEP program na nakapangalan po or naka-address sa ating Director Junicio Alvinja po. And pangalawa po yung ating board resolution. Pangatlo po ang ating DA accreditation. Ito po ay makukuha po natin sa ating DA RFOs. Pang-apat po yung list of farmer members po natin. And yung list of existing machinery po ng ating samahan kung meron man po. So, ito naman po ay may mga template na pwede po nating makuha sa ating mga regional focals. Kontakin lang po natin yung ating mga regional focals po natin, sir. So, yun po. Ayan, thank you so much po. Ayun, syempre, partner, batiin na din natin yung mga nag-shout out, ayan, kay Sir Uzi Mamadra from Zamboanga del Sur, ayan. At kay Sir Arnel Melievo. Ayan, hello po sir, good morning po, happy watching. Yes. Ayan, para po sa ating last question,
Ano naman po yung mga inaasahang epekto ng pagpapalawak po ng RCEP Mechanization Program sa kabuoang produksyon po ng bigas sa bansa? Ayan, pagsapit po ng 2026 at sa mga susunod pa pong taon. Okay po. So, inaasahan po natin na sa pagpapalawak po ng mechanization sa ilalim po ng RCEP ay mas tataas pa po ang ani ng ating mga magsasaka. Mas mababawasan pa po ang ating mga post-harvest losses at mas mapapalaki pa po yung kita ng ating mga farmers. Mas marami na rin po tayong mga magsasaka na makikinabang po since tumawak nga rin po lalo yung ating coverage. And dahil po dito, mas rewarding na rin po yung ating pagtatanim ng palay. So layunin po ng programa ng RCEP na suportahan po yung ating mga masisipag or yung kasipagan po ng ating mga magsasaka at the same time po, palakasin po ang kanilang kapasidad at makatulong na rin po sa mas matatag at sustainable na kabuhayan habang pinapalakas din po natin ang supply ng bigas sa bansa. So yun po yung inaasahan po natin na epekto sana po ng RCEP sa 2026 po. Engineer, follow-up question ko lang din kasi marami din po ang nagtatanong nito na regarding po ba dun sa mga FCAs na mag-a-apply, dapat po ba active sila and ilan po yung mga members na kailangan? Minimum. Yes po. Opo. Thank you po. Aside po syempre sa ating mga documents, isa rin po kasi yun sa tinitignan po natin. Ano po yung qualification or profile po ng isang samahan na magka-qualify po. Unang-una po, yun po, sila po ay registered na samahan. Meron po silang 50 hectares na pagmamay-ari. Total naman na po yun. Hindi naman po yun isang tao lang. Sa kabuuan na po ito. And ito po ay meron, yun po, sa DA accreditation po kasi meron din po mga qualifications po doon na iba naman na rin po yung mga requirements. And yun po, good po yung standing ng ating samahan. So far, yun lang naman po yung mga major na kailangan po natin sa isang samahan. At mas maganda rin po na itong samahan po ay talagang well-established at may kita po natin na okay po yung kabuuan ng isang samahan. At hindi lang po sa dokumento sila okay, kung hindi sa mismong during the operation. Tinitignan din po kasi natin kung kumusta po ba mag-operate yung isang samahan na ito. Baka po mamaya hindi po pala sila talaga okay po. So, dun po nangyayari yung validation. Validation. Kaya So, nagpa-validate. kaya hindi po kasi natin nakikita sa dokumento yung actual na sitwasyon. During our field validation, may kita natin yung actual na sitwasyon na mukhang may conflict pala yung mga farmers, so baka maging kosto ng hindi pagkakaunawaan pa po, paano nila ma-maintain na maayos yung samahan. Kaya ba nila financially na i-maintain yung samahan? Kasi syempre po, kailangan din nilang i-maintain yung makinarya po. May mga maintenance din po kasi na kailangan doon. So, ayan po ang mga impormasyon hatid sa atin ni Engineer Vergara. Sana po ay nakapag-take down notes kayo, mga Karadyo Agri. Ayan. So, wag po muna kayong aalis at atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Magandang umaga po. Ako po si Daddy Balbuena, isang miyembro po, isalis po ng Kalampasan Farmer Association na matatagpuan po sa Kasiguran, Aurora. Ako po ay nandito ngayon upang tanggapin po ang maibibigay po ng Department of Agriculture sa pasangay po ng PhilMec na aming tatanggapin ang isang equipment o machinery na higit na makakatulong po sa aming mga kasamang magsasaka. Alam po namin sa kasalukuyan
malaki po itong tulong para sa lahat ng mga magsasaka dahil po nababawasan na po ang guguling sa labi para sa pagganda ng kanilang sakahan. At higit sa lahat po, ito'y nakakatulong lalong-lalo na doon sa kapus ng mga magsasaka na maaari po namin matutulungan kung sakaling sila ay walang ipong puhunan para sa pagganda ng kanilang sakahan. At alam ko po, ito po ay malaking biyaya para sa amin na magsasaka ng Kalampasan, Kasiguran, Aurora ay napakaganda at napakabuti po na ito ay binigyan kami ng ganitong makinarya na makakatulong sa lahat ng magsasaka at lalong higit nabigyan po ng kasanayan sa maayos at magkakaroon ng produktibong ani ang bawat isa sa amin upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Ang matatanggap po namin ay yung isang 4-wheel drive traktor na higit pong makakatulong sa amin sapagkat po sa kasalukuyan ay sa presyo po ng bayad po sa paghahanda ay napakalaki po. Ay ito po ay malaking tulong sa amin dahil sa aming mga kapuspalad na magsasaka ay mababawasan aming puhunan para bayaran ang sinasabing pagpahanda ng saka. Hindi ko po maipaliwanag yung aming nararamdaman kasi po higit po kaming nagagalak talaga na ito po ay napakalaki at napakahalaga para sa amin sapagkat naibsan po yung aming mga problema na kami matulungan sa kasalukuyan lalo na sa mga puhunan na gagastusin sa aming mga pagsasaka. Yan po ay napakahalaki po para sa amin. Sa ngalan po ng Kalampasan Farmer Association, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating minamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. At siyempre po sa ating Department of Agriculture, so Regional Field Office 3. At siyempre po, pinapasalamatan po namin ang PhilMec na siya pong nanguna upang kami mabigyan ng nasabing traktor. At lalong hitin po sa aming mga agriculturist, ang aming provincial at ang municipal agriculture and staff na kami po ay nabigyan ng pagkakataon na magbigyan ng ganito isang equipment na maaaring magamit po namin sa darating na pagkakataon. Lalo po ngayon kasalukuyan kami ay maghahanda na naman ng aming sakahan. At kami naman po ay nangangako, pinasusunod po namin ang tama at maayos na paggamit ng makinarya upang pangalagaan ito ng maayos at mapagsilbihan po ang lahat ng mga kasaping magsasaka ng Kalampasan Farmer Association, Kasiguran, Aurora. Muli po, maraming po salamat. Ayan. At yan po ang ating mga beneficiary na nakatanggap ng makinarya mula sa Aurora. Ayan. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan. Bago po tayo mag-wrap up ng ating live ay meron po tayong mga follow-up questions sa comment section po ng DA PhilMec. Ayan, so mula po kay Sir Uzi Mamadra. Ayan, so applicable daw po ba ang pag-qualify sa RCEF kung wala pong samahan? Ayan. So, Engineer, ayan, dito po ulit si Engineer Vergara para sagutin po ang inyong katanungan. Ayan, tanong po pala siya ni Sir Russell. Ayan, obvious. So, yes, Sir Russell po, para po sa ating katanungan, base po kasi sa ating batas, ang mga qualified beneficiaries po natin ay mga registered na mga samahan po. Kaya hindi po natin kasama po ang mga individual farmers, pero ine-encourage po namin kayo, sir, na mag-join po sa mga existing na mga samahan or magbuo po ng inyong samahan po. Ayun po, sir. Kaya individual po ay hindi po kasama sa ating programa po. Kung hindi po samahan. Ayan. Oh. So, may question din po mula kay Sir Arnel. Tama ba? Ayan. Oh. Meron na po daw po bang project sa ngayon kagaya ng mga harvester, tractor? Yes po, sir. Katulad po nitong RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund mechanization component, namimigay po tayo ng mga libreng makinarya po sa ating mga qualified
FCAs po or Farmers Cooperatives Association. Kasama po dito ang mga nabanggit po ninyo na harvester at saka tractors po sa mga napamigay na po at ipapamigay pa po ng ating programa. Kung gusto man po natin na maka-avail po nito ay katulad po ng kanina, mag-apply lang po tayo, magsumite ng ating application po sa mga offices po ni PhilMec or sa mga LGUs po. Ayan, Engineer Vergara, nabanggit din po ni Sir Uzi Mamadra yung registered sa BSA. Okay po. So, baka po ang tanong niya ay kung qualified din po ba oo. si registered. Qualified po si registered RSBSA as long as yun nga po, kasama po siya sa isang samahan. And kung meron man din po tayong mga nakikinig ngayon na hindi pa po registered sa RSBSA, tayo po ay ini-encourage or hinihikayat po natin sila na mag-register din po sa RSBSA para rin po makapag-avail ng iba pa pong mga programa ng gobyerno po, ng DA. Yes. Isa din po sa requirements ng sa credit assistance, gaya po ng DBP ba ate yun? Ayan, DBP and Land Bank is yung dapat registered po tayo sa RSBSA para makapag-avail tayo ng loan. Yes po. Ayan, syempre batiin na rin natin partner ang mga bumate. Ayan, si Sir Aldo Rica Frente. Ayan, good morning po. Happy watching. At kay Sir Inocencio Domingo Rigor Jr. Ayan. Good morning po, sir. Ayan. So, ayan po. So, dito po nagtatapos ang ating special episode tungkol sa RCEP Mechanization Plans for 2026 at ang pagpapakilala po ng mga bagong 20 provinces. Kasama syempre natin si Engineer Patricia Vergara mula sa FMFOD. Ayan. Maraming salamat po, Engineer. Thank you rin po. Sa pagbabahagi po ng mahalagang impormasyon. Ayan. Para po sa ating mga listeners and viewers. Ayan. Baka po may pahuli pa kayong shout out. Ayan. Hello po sa lahat. Sa mga tagapakinig, sa buong hensya po ng PhilMec and sa mga magsasaka po natin. At lastly po sa family ko po. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at tumutok sa ating special episode ngayong araw. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec. Ayan. Hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman si Gian. Lagi pong tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEP, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEP, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at AFMEC Earn Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Kasaganaan para sa bayan.